Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Alonso at inilaan ko po ang aking buong karera sa pangangalaga ng kalusugan at kagalingan ng ating mga nakatatanda. Sa loob po ng maraming taon, nabigyan ako ng pribilehiyong tulungan ang ating mga senior citizen na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. At meron po akong mahalagang bagay na nais ibahagi sa inyo ngayon. Maaaring nasabi na po sa inyo na ang inyong pinakamagagandang taon ay lumipas na pagkatapos ng edad na isentato ang inyong enerhiya ay tiyak nang hihina, ang inyong katawan ay babagal at ang intimasya o malapit na ugnayan ay magiging isang alaala na lamang. Pero paano kung sila ay nagkakamali, hindi lang basta mali, kundi mapanganib na pagkakamali? Bilang isang espesyalista sa pangangalagang pangkalusugan ng mga senior citizen na may higit sa 30 taong karanasan, nakatulong na po ako sa hindi mabilang na nakatatanda upang mabawi ang kanilang lakas, mapabuti ang kanilang sirkulasyon at ang kanilang mahalagang koneksyon sa iba. Nakipagtulungan po ako sa libu-libong matatanda na tulad ninyo sa buong bansa at ang aking natuklasan ay kapwa nakakagulat at lubos na nagbibigay pag-asa. Bagamat iniisip ng karamihan na ang daloy ng dugo at sigla ay nakadepende sa gamot, hormone therapy o mamahaling suplemento, ang katotohanan po ay kadalasang mas simple at higit na makapangyarihan. Nakikita niyo po, mayroong 4 na likas na pagkukunan ng protina na maaaring makatulong sa paglinis ng mga bara sa daluyan ng dugo, magpasigla ng intimasya at muling pag-alabin ang pisikal na koneksyon kahit na kayo ay nasa edad 70 na o higit pa. At halos wala pong nagsasalita tungkol sa mga ito. Ngayon, tatalakayin po natin itong 4 na makapangyarihang pagkain, kung paano sila gumagana, ano ang ginagawa nila sa loob ng inyong katawan, at kung paano ang pagdaragdag nito sa inyong pang-araw-araw na gawain ay makakatulong na maibalik ang sirkulasyon, libido, at kumpiyansa sa natural, ligtas at walang masamang epekto na paraan. Samahan niyo po ako dahil ang ikatlong protina sa listahang ito ay tahimik na nagpapabago sa buhay ng maraming nakatatandang mag-asawa sa buong bansa, at kapag narinig ninyo kung bakit maaaring mabago rin nito ang inyong buhay. Bago po tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, mangyari po lamang na i-click ang subscribe button at itap ang bell icon. Sa ganoong paraan, hindi nyo po mapapalampas ang iba pang simple at siyentipikong mga payo para matulungan kayong maging mas malakas, mas konektado, at mas masigla pagkatapos ng edad 60. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, i-type po ang 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0. Ang inyong puna po ay makakatulong sa akin na lalo pang mapabuti ang aking serbisyo para sa inyo. Ngayon, simulan na po natin ang unang pagkukunan ng protina. Ito po ay isang pagkaing nagpapalusog sa puso-utak at mga daluyan ng dugo sa loob ng maraming siglo. Ngunit ang hindi po alam ng karamihan ay kung gaano ito kalakas para sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon at intimasya pagkatapos ng edad. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang tahimik na lakas ng isdang salmon na ligaw, wild-caught salmon. Kwang!
Isdang salmon na ligaw, ang pampalambot ng artery. Mayroong kakaibang bisa ang isdang salmon na ligaw, isang bagay na higit pa sa masarap nitong lasa o reputasyon bilang masustansyang isda. Para po sa mga matatandang higit sa edad 60, ang salmon ay hindi lamang pagkain, ito'y therapy. Isa itong kasangkapan, isang likas na kaalyado na gumagana kasama ng inyong katawan upang ibalik ang unti-unting nasira ng panahon at stress, ang inyong sirkulasyon, ang inyong enerhiya at ang inyong kakayahang kumonekta ng may intimasya. Ang isdang salmon na ligaw ay isa sa pinakamayamang likas na mapagkukunan ng omega-3 fatty acids, mga compound na lubos na kailangan ng inyong katawan para mapanatiling malambot na babanat at bukas ang mga daluyan ng dugo. Habang tayo po ay tumatanda, ang ating mga artery ay may tendensyang tumigas, ang daloy ng dugo ay nahahadlangan at kasama nito pati na rin ang mga aspeto ng buhay na umaasa sa malusog na sirkulasyon, kalinawan ng isip, tibay ng katawan, at intimasya. Kapag ang dugo ay hindi makadaloy ng malaya ang pagnanasa, ay kumukupas, ang bilis ng pagtugon ay bumabagal, at ang kumpiyansa ay nagsisimulang mawala. Ngunit hindi po kailangang ito ang maging kwento ninyo. Ang nagpapalakas sa salmon ay ang kakayahan nitong tugunan ang mga isyung ito mula sa ugat. Ang omega-3 na matatagpuan sa ligaw na salmon ay nagpapababa ng pamamaga sa loob ng katawan, natural na nagpapalabnaw ng dugo at sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide na mahalaga para sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng daloy sa lahat ng tamang lugar, kabilang na ang pelvic region. Sa mga kalalakihan, nangangahulugan po ito ng mas matatag at mas napapanatiling erections. Sa kababaihan naman, ito ay nangangahulugan ng mas mataas na sensitivity, init at ginhawa sa panahon ng pagiging malapit sa isa't isa. Hindi po ito maliliit na benepisyo. Ito ang tahimik na pundasyon ng pisikal na koneksyon na kadalasang nawawala sa pagtanda. Nakakita na po ako ng mga mag-asawang nasa edad 60s at 70s na hindi lang naibalik ang kanilang sirkulasyon, kundi pati na rin ang kanilang emosyonal na intimasya sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng salmon sa kanilang pagkain 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Isang mag-asawa ang nagsabi sa akin na matapos kumain ng salmon para sa hapunan, napansin nila hindi lamang ang mas magandang enerhiya, napansin nila muli ang isa't isa. Iyan po ang kapangyarihan ng tunay na pagkain. Kapag ang inyong dugo ay malayang dumadaloy, gayon din ang pagmamahal, kumpiyansa at kaligayahan. Ngunit mahalaga po na piliin ang tamang uri. Palagi pong piliin ang ligaw, wild caught, hindi yung galing sa palaisdaan farm. Ang ligaw na salmon ay walang mga artipisyal na sangkap na kadalasang nakakasagabal sa mismong mga benepisyong pangkalusugan na inyong hinahanap. Ito ay malinis, mabisa at naghahatid ng mga sustansya sa paraang kayang sipsipin at gamitin ng inyong tumatandang katawan. Inihaw, hinurno o bahagyang ginisa, hindi po kailangan ng marami. Ilang simpleng pagkain lamang ay maaaring magbukas ng pinto tungo sa mas malalim na kalusugan at mas malalim na koneksyon. Ngayon, kung ang isang masarap na isda
ay kayang gawin ang ganyang kalaki. Isipin niyo po kung ano ang magagawa ng isang halamang puno ng protina pagdating sa muling pagtatayo ng inyong sirkulasyon mula sa loob palabas. Ang susunod na pagkain ay maaaring makagulat sa inyo, ngunit ito ay tahimik na nagpapabago sa mga puso at daluyan ng dugo ng mga nakatatanda sa loob ng maraming henerasyon. Pag-usapan po natin ito. Tuwa, lentillas. Lentils ang tagapagtayong muli ng vascular. Ang lentilhas po ay maaaring hindi ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag iniisip ang sirkulasyon o intimasya, ngunit huwag po ninyong hayaang lokohin kayo ng simpleng anyo nito. Ang maliliit na legumbreng ito ay nagtataglay ng malakas na benepisyo, lalo na para sa mga matatandang higit sa edad 60 na nais muling itayo ang kanilang kalusugang vascular at muling pag-alabin ang koneksyon na kadalasang kumukupas sa pagtanda. Tinatawag ko po ang lentilhas na tagapagtayong muli ng vascular rebuilders dahil iyan po mismo ang ginagawa nila. Pinapalakas ang mga pader ng inyong mga daluyan ng dugo, kinukumpuni ang pinsalang dulot ng maraming taon ng stress at masasamang gawi at tumutulong na ibalik ang maayos at tuloy-tuloy na daloy ng dugo sa buong katawan. Ang nagpapabukod tangi sa lentilhas ay ang siksik nitong konsentrasyon ng protinang mula sa halaman, kasama ang mahahalagang mineral tulad ng magnesium folate at potassium. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang mag-relax at magpalapad ng mga daluyan ng dugo, magpababa ng presyon ng dugo, at suportahan ang malusog na produksyon ng pulang selula ng dugo. Habang tayo po ay tumatanda, ang maliliit na kapilari na nagdadala ng oxygen sa pinakasensitibong bahagi ng katawan ay maaaring manigas at magbara. Naaapektuhan nito ang lahat mula sa antas ng enerhiya hanggang sa sexual function na kadalasang humahantong sa pagkapagod na bawasang pakiramdam o hirap sa pagpapanatili ng pagka-arouse. Nilalabanan ito ng lentilhas sa pamamagitan ng pagpapalusog sa inyong circulatory system mula sa loob palabas, nagkukumpuni, nagtatayong muli at nagpapasigla. Ang magnesium po partikular ay gumaganap ng kritikal na papel. Sinusuportahan nito ang pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pinapabuti ang endothelial function, ang kakayahan ng inyong mga artery na lumapad at umurong ng maayos. Kung wala ang ganitong flexibility, hindi makakarating ng episyente ang dugo sa inyong mga kalamnan o mga intimate na bahagi. Ang resulta, malamig na paa, pagiging makakalimutin, brain fog at isang tahimik na distansya sa pagitan ninyo at ng inyong partner. Ngunit kapag ang lentilhas ay naging regular na bahagi ng inyong dieta, nagsisimula pong magbago ang mga bagay. Gumaganda ang sirkulasyon, umiinit ang inyong katawan, mas gising kayo, mas alerto, at mas bukas sa pagiging malapit. Tumutulong din po ang lentilhas na i-regulate ang blood sugar na isang nakatagong salik sa mga isyu sa intimasya. Ang mataas na blood sugar ay maaaring makapinsala sa mga nerve at makabawas ng sensitivity sa kapwa lalaki at babae. Sa pamamagitan ng pagbalanse ng mga antas ng insulin, pinoprotektahan ng lentilhas ang mga marurupok na sistema na nagpapasigla ng arousal at koneksyon. At ang pinakamaganda po, madali silang ihanda banayad sa sistema ng panunaw
at napakadaling baguhin ang luto. Maging sa mga sabaw nilaga o ensalada, ang lentilhas ay maaaring tahimik na mapasok sa inyong buhay habang lumilikha ng malalaking pagbabago sa loob ng inyong katawan. Marami po sa aking mga matatandang pasyente ang nagugulat kapag ang isang simpleng pagkain ay nakakagawa ng kapansin-pansing pagkakaiba. Ngunit iyan po ang kagandahan nito, hindi ninyo kailangan ng malalaking pagbabago para maramdaman ang malaking pagbuti. Kailangan nyo lang po ng tamang panggatong. At kung pag-uusapan po ang tamang panggatong, ang susunod na pagkukunan ng protina sa ating listahan ay hindi lamang nagpapalusog sa inyong katawan. Tumutulong din itong balansehin ang inyong mga hormone at patalasin ang inyong focus. Ito ay isang pagkaing hindi naintindihan sa loob ng maraming taon, ngunit hawak nito ang isa sa mga nawawalang susi sa sigla ng kalalakihan at kababaihan. Tuklasin po natin ang katotohanan. 3. Itlog ang tagapagbalanse ng hormone. Sa loob ng maraming taon, ang itlog po ay hindi naintindihan, tinawag na hindi masustansya dahil sa kolesterol. Maraming nakatatanda ang sinabihang iwasan ito ng tuluyan. Ngunit narito po ang katotohanan, ang tunay at buong itlog ay isa sa pinakamakapangyarihan at natural na kasangkapan natin para ibalik ang balanse ng hormone, lalo na pagkatapos ng edad 60. At pagdating po sa intimasya at sirkulasyon, mas mahalaga ang mga hormone kaysa sa inaakala ng karamihan. Kung walang malusog na antas ng testosterone, estrogen at iba pang pangunahing regulators, ang ninggas na nagpapasigla sa pagnanasa at pagiging malapit ay nagsisimulang kumupas. Ang iniaalok po ng itlog ay hindi lamang protina, kundi ang mismong mga sangkap na ginagamit ng inyong katawan para lumikha ng mga hormone na iyon. Sa loob po ng pula ng itlog yolk ay mayroong isang bagay na lubhang kailangan ng maraming senior mataas kalidad na kolesterol. Hindi po yung uri na bumabara sa mga artery, kundi yung uri na kino-convert ng inyong katawan para maging testosterone at estrogen, parehong mahalaga para sa kalusugang sexual mood at enerhiya. Habang tayo po ay tumatanda, natural na bumababa ang ating mga antas ng hormone. Normal po iyon. Ngunit ang mga sintomas, mababang libido, pabago-bagong mood, hirap sa arousal o erections, ay hindi kailangang maging tiyak na mangyayari. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong katawan ng tamang panggatong, pinapayagan ninyo itong ibalik ang balanse ng natural ng walang sintetikong hormone replacement o hindi kinakailangang mga gamot. Naglalaman din po ang itlog ng tsulin, isang sustansyang kritikal para sa kalusugan ng utak at nerve signaling. Ang mas mahusay na nerve function ay nangangahulugan ng pinabuting komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at katawan, lalo na sa panahon ng intimasya. Nakakatulong itong muling pag-alabin ang bilis ng pagtugon, pakiramdam at emosyonal na koneksyon. Lahat ng ito ay nag-aambag sa mas malalim at mas kasiyasiyang pagiging malapit na hinahangad ng maraming nakatatandang mag-asawa, ngunit hindi palaging napag-uusapan. At dahil ang itlog ay mayaman din sa bitamina B12 at selenium, tumutulong itong labanan ang pagkapagod at kalituhan ng isip, dalawang banayad, ngunit makapangyarihang hadlang
sa intimasya na tahimik na pinagdaraanan ng maraming senior. Ang maganda po sa itlog ay ang kanilang pagiging simple. Scrambled, poached o nilaga, madali silang maisasama sa pang-umagang rutina. Isa o dalawa lamang sa isang araw ay maaaring dahan-dahang baguhin ang inyong internal chemistry patungo sa sigla. Nagkaroon na po ako ng mga pasyenteng nasa huling bahagi ng kanilang 60s na ilang taon nang hindi interesado sa intimasya, ngunit bumalik matapos lamang ang ilang linggo ng pagdaragdag ng itlog sa kanilang almusal. Inilalarawan nila ang pakiramdam na mas matatag, mas malinaw ang isip, mas parang sila ulit. Hindi po ito mahika. Ito'y biyolohiya na sinusuportahan ng tunay na nutrisyon. At habang ang itlog ay tumutulong na balansehin ang nasa loob, ang susunod na pagkukunan ng protina ay mas malalim pa ang naaabot. Sinusuportahan nito ang inyong reproductive health, pinapalakas ang inyong immune system, at ibinabalik ang isang sustansyang hindi alam ng karamihan sa mga taong higit sa edad 60 na kulang sila. Maaaring maliit ito, ngunit ang epekto nito sa sirkulasyon at kumpiyansa ay hindi maliit. Tingnan po natin ang tahimik na powerhouse na kumukumpleto sa listahang ito. First, buto ng kalabasa, ang sikreto ng zinc. Maliit po sila, hindi kapansin-pansin, at madalas na napapabayaan. Ngunit ang mga buto ng kalabasa ay maaaring isa sa pinakamahalagang maidaragdag ninyo sa inyong dieta pagkatapos ng edad 60, lalo na pagdating sa sirkulasyon, intimasya at pangkalahatang sigla. Puno ng protina, magnesium, masusustansyang taba at isang napakahalagang mineral, ang zinc. Ang mga butong ito ay tahimik na sumusuporta sa ilan sa pinakamahalagang sistema sa inyong tumatandang katawan. Ang zinc po ay isang mineral na hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda na sila ay kulang, at ang mga epekto ng kakulangang iyon ay maaaring lumitaw sa banayad, ngunit makabuluhang paraan. Para sa mga kalalakihan, ang mababang zinc ay direktang nauugnay sa mas mababang antas ng testosterone na bawasang kalidad ng semilya at mga hamon sa erectile. Para sa kababaihan, ang zinc ay gumaganap ng papel sa regulasyon ng hormone, lakas ng immune system, at maging sa kalusugan ng ari. Sa parehong kasarian, ang mineral na ito ay nag-aambag sa pagnanasang sexual reproductive function at sa kalinawan at kumpiyansa na dulot ng pakiramdam na tunay na maayos ang kalagayan. Ang nagpapabukod-tangi sa buto ng kalabasa ay kung gaano kaepisyente nitong naihahatid ang mineral na ito sa natural at madaling maabsorb na paraan. Isang maliit na dakok lamang, halos 28 hanggang 56 na gramo 1 or 2 ounces bawat araw, ay maaaring makatulong na mapunan ang inyong mga antas ng zinc, suportahan ang produksyon ng testosterone, at pasiglahin ang mas mahusay na daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Hindi lamang po ito tungkol sa performance. Ito'y tungkol sa presensya. Ito'y tungkol sa pagbabalik ng init sa inyong katawan, pagbabalik ng pakiramdam sa inyong mga relasyon, ang banayad, ngunit makapangyarihang kamalayan na kaya nyo pa ring kumonekta at maging masaya. Pinapalakas din po ng zinc ang produksyon ng nitric oxide
na tulad ng nakita natin sa ibang mga pagkukunan ng protina ay tumutulong na palawakin ang mga daluyan ng dugo at pabutihin ang sirkulasyon. Nangangahulugan po iyon ng mas kaunting presyon, mas maraming relaxation, at mas malakas na pisikal na tugon sa panahon ng intimasya. Ang buto ng kalabasa ay naglalaman din ng plant-based omega fats at magnesium na parehong nagpapakalma sa nervous system at sumusuporta sa mahimbing na pagtulog. At mas mahalaga po iyan kaysa sa inaakala ng karamihan dahil kung walang tamang pahinga, bumababa ang produksyon ng hormone, tumataas ang antas ng stress, at lumalaki ang emosyonal na distansya. Ngunit kapag ang katawan ay napalusog at nakapagpahinga ng maayos, ang intimasya ay nagiging hindi na gaanong isang pakikibaka kundi isang pinagsasaluhang karanasan. Muli, nakakita na po ako ng mga mag-asawang nagsimulang kumain ng buto ng kalabasa bilang merienda habang nanonood ng TV para lamang matuklasan makalipas ang ilang linggo na may tahimik ngunit mahalagang nagbago. Mas malapit sila, mas komportable, mas buhay. Ang huling pagkukunan ng protina na ito ay maaaring pinakamaliit sa listahan, ngunit ang epekto nito ay maaaring malalim. Pinapatunayan nito na minsan ang pinakamaliliit na bagay ang nagdudulot ng pinakamalalaking balik. At ngayong nakita nyo na ang buong larawan, 4 na likas na pagkukunan ng protina na sumusuporta sa sirkulasyon, mga hormon at koneksyon, maaaring nagtatanong kayo, paano po ako magsisimula? Ano ang pinakamahusay na paraan para gawing pang-araw-araw na gawi ang kaalamang ito na talagang tatagal? Ang sagot po ay mas simple kaysa sa inyong inaakala at nakakagulat na madaling i-enjoy. Paano gamitin ang mga pagkaing ito simula ngayon? Ang malaman kung ano ang kakainin ay isang bagay, ngunit ang aktual na gawin itong bahagi ng inyong buhay ay kung saan nagsisimula ang tunay na transformasyon. Ang magandang balita po ay ang 4 na makapangyarihang pagkukunan ng protina na ito: isdang salmon na ligaw, lentilhas, itlog at buto ng kalabasa ay hindi nangangailangan ng espesyal na dieta, mahigpit na rutina o komplikadong plano sa kalusugan. Kailangan lamang po silang isama ng regular at may intensyon sa inyong pang-araw-araw na ritmo. At kapag ginawa ito, sisimulan nilang gawin ang trabahong hinihintay ng inyong katawan, ibalik ang sirkulasyon, suportahan ang balanse ng hormone, at tulungan kayong maramdamang buhay muli mula sa loob palabas. Magsimula po sa maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Magdagdag ng salmon sa inyong hapunan minsan o 2 beses sa isang linggo. Inihaw, hinurno o kahit sa masarap na sabaw, panatilihin itong simple at consistent. Gawing pangunahing sangkap ang lentilhas para sa tanghalian o hapunan. Ang mainit na ensaladang lentilhas o isang nakakabusog na nilaga ay maaaring magbigay ng pangmatagalang enerhiya at matatag na blood sugar sa buong araw. Simulan ang inyong umaga sa 1 o 2 itlog, inihanda sa anumang paraang gusto ninyo. Mabilis itong ihanda, nakakabusog at nag-aalok ng matibay na pundasyon para sa suporta sa hormone at kalinawan ng isip. At panghuli, maglagay ng maliit na garapon ng buto ng kalabasa sa counter
o malapit sa inyong paboritong upuan. Ang isang dakok sa hapon o gabi ay nagsisilbing kasiyasiyang merienda na tahimik na sumusuporta sa inyong intimasya at sigla sa paglipas ng panahon. Hindi po ito tungkol sa lubusang pagbabago ng inyong buhay. Ito'y tungkol sa dahan-dahang paglilipat ng inyong mga gawi patungo sa mga pagkaing tutulong sa inyong maramdamang kayo ulit, malakas, malinaw, ang isip at konektado. Ang nagpapalakas sa pamamaraang ito ay ang pagiging sustainable nito. Ang mga pagkaing ito ay hindi kakaiba, mahal o mahirap hanapin. Sila ay tunay, masustansya at epektibo, kadalasang mas maaasahan pa kaysa sa pinakabagong suplemento o reseta. Ang susi po ay ang pagiging consistent. Ang inyong katawan ay tumutugon sa kung ano ang ibinibigay ninyo rito sa paglipas ng panahon. Kapag pinangalagaan nyo ito nang may layunin, nagsisimula itong gumaling mag-regulate at ibalik ang sarili nito ng natural. At kapag naramdaman nyo na ang pagkakaiba, mas mainit na pakiramdam sa inyong mga kamay, mas malinaw na pag-iisip, mas bukas na pakikitungo sa inyong partner, malalaman ninyong may tunay na nagbago. Doon ang pagkain ay nagiging higit pa sa panggatong. Ito ay nagiging kalayaan. Ngayong alam nyo na kung paano magsimula, may isa pa pong huling katotohanan na nais kong iwan sa inyo. Isa na maaaring magbago kung paano ninyo tinitingnan ang pagtanda sigla at ang inyong sariling kwento sa hinaharap. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi nagtatapos sa nutrisyon. Sa maraming paraan, ito ay nagsisimula pa lamang. Pangwakas na kaisipan. Hindi ito ang katapusan. Minsan po hindi natin napapansin ang tahimik na mga paraan kung paano tayo nagsisimulang makontento sa mas kaunting enerhiya, mas kaunting pagiging malapit, mas kaunting saya sa ating katawan. Maaari itong mangyari ng dahan-dahan sa loob ng maraming taon, kahit mga dekada, na nagsisimula na nating tanggapin ito bilang natural na kapalit ng pagtanda. Sinasabi natin sa ating sarili, ganito na lang talaga ngayon, at dahan-dahan tahimik, umaatras tayo mula sa mga bahagi ng buhay na dating nagparamdam sa ating tayo'y buhay na buhay. Ngunit nais ko pong malinaw ninyong marinig ito dahil lamang may kumupas ay hindi nangangahulugang nawala na ito magpakailanman. Ang katotohanang paulit-ulit kong nakita sa aking maraming taon ng pagtatrabaho sa mga nakatatanda ay ito: ang inyong katawan ay nais pa ring gumaling. Ang inyong puso ay nais pa ring kumonekta. Ang inyong buhay ay hindi pa tapos lumago. Napag-usapan po natin ang 4 na makapangyarihang pagkukunan ng protina: isdang salmon, naligaw, lentilhas, itlog, at buto ng kalabasa. Maaaring mukha silang simple, ordinaryo, ngunit bawat isa sa kanila ay may kakayahang suportahan ang mismong mga sistema na nagpaparamdam sa inyong kabataan, intimasya at kabuuan. Pinapabuti nila ang sirkulasyon, ibinabalik ang balanse ng hormone, binabawasan ang pamamaga at pinapalusog ang mga bahagi ng inyong katawan na madalas na hindi napapansin ng modernong medisina, lalo na pagdating sa emosyonal at pisikal na koneksyon. Ang salmon ay tumutulong na panatilihing malambot ang inyong mga artery at malayang dumadaloy ang dugo upang ang enerhiya at init ay makarating
kahit sa pinakamalayong sulok ng inyong katawan. Ang lentilhas ay muling nagtatayo ng lakas ng vascular at tumutulong na patatagin ang inyong blood sugar, dalawang salik na kritikal sa pangmatagalang sigla. Ang itlog ay muling nagbabalanse ng inyong mga hormone, sumusuporta sa kalinawan ng isip at ibinabalik ang internal chemistry na nagpapasigla ng pagnanasa at kumpiyansa. Ang buto ng kalabasa ay nagbabalik ng zinc at magnesium na kulang sa maraming katawan nang nakatatanda, sumusuporta sa reproductive health, tibay ng immune system at mahimbing na pagtulog. Ngunit ang tunay na kinakatawan ng lahat ng pagkaing ito ay isang pagpili, isang desisyon na pangalagaan ang inyong sarili sa paraang simple, makapangyarihan at nakaugat sa kalikasan. Hindi nyo po kailangang ibalik ang oras. Hindi nyo kailangang habulin ang kabataan. Kailangan nyo lamang pong parangalan ang katawan na meron kayo ngayon, ang siyang nagdala sa inyo sa buong buhay ninyo at meron pa ring maibibigay. Nakakita na po ako ng mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang edad, 60s, 70s, kahit 80s, na nagsimulang makaramdam ng mga pagbabagong hindi nila kailanman inakalang posible. Isang init sa kanilang mga kamay, isang kalinawan sa kanilang pag-iisip, isang muling paggising niyang pandamdam ng pagiging malapit ng tawanan na ilang taon na nilang hindi naibahagi. At hindi po ito nagsimula sa isang reseta. Nagsimula ito sa isang pagbabago, isang desisyon na palusugin ang kanilang katawan ng tamang pagkain, isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Kaya kung kayo po ay nakakaramdam ng pagiging diskonektado mula sa inyong enerhiya, mula sa inyong partner, o mula sa inyong sarili, sana po ay magbigay ito sa inyo hindi lamang ng impormasyon, kundi ng inspirasyon. Hindi po sira ang inyong katawan. Hindi pa tapos ang inyong kwento. At minsan, ang isang bagay na kasing simple ng ilang pagbabago sa inyong plato ay maaaring magbukas ng mga bahagi ng buhay na akala nyo'y hindi nyo na maaabot. Hindi po ito ang katapusan. Sa maraming paraan, ito po ang simula, isang pagbabalik sa pakiramdam, isang pagbabalik sa koneksyon, isang pagbabalik sa inyo. Isang paalala mula kay Dolce Alonso. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko bilang doktor at bilang kapwa manlalakbay sa buhay ay ang kapangyarihan upang mabawi ang inyong sigla ay madalas na nasa pinakasimple at pinakalikas na mga pagpiling ginagawa ninyo araw-araw. Ito'y tungkol sa pagkilala na ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa pagpapanibago sa anumang edad. Huwag po ninyong maliitin ang malalim na epekto ng mabuting pangangalaga sa sarili, hindi lamang para sa inyong pisikal na kalusugan, kundi para sa inyong diwa at sa inyong mga koneksyon sa mga mahal ninyo sa buhay. Piliin pong maniwala sa potensyal ng inyong katawan, gawin ang maliliit at consistent na mga hakbang na iyon, at maaari nyo pa pong sorpresahin ang inyong sarili kung gaano pa kasigla ang buhay. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyari po lamang na ibahagi sa comments sa ibaba kung meron sa mga ito na tumatak sa inyo o kung meron kayong sariling mga karanasan sa mga pagkaing ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman
tungkol sa malusog na pagtanda at ikonsidera pong ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan o pamilya na maaaring makinabang. Hindi niyo po alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mahipo